Hello guys, welcome to my channel, and for today's video, gagawa ako ng first ever tutorial ko. Tutorial video. Ipapakita ko sa inyo guys yung tamang pag skin tone using graphite. Depende sa ano ko rin, techniques. I-share ko lang din sa inyo. Bali ito, naka-ready na. Nagawa ko na siya kanina. Si Professor nga pala to. Yung mga ano natin ditong lapis, mga grade niya, B, 5V, 2V, tsaka 6V. 6V na lapis. Yan. Then meron tayong makeup brush yung ginagamit ko kasi. Naked 5. Mura lang to guys, nabibili lang to sa Shopee or Lazada. Ito, yung pinakamaliit niya, yung ginagamit ko. Iba-ibang size din siya. Drawing ko. Yung pag sa skin tone guys, depende rin sa reference. Bale, pag-aaralan nyo rin talagang reference nyo. Bago kayo mag-drawing, halimbawa, bago kayo magsimula, maganda pag-aralan nyo muna yung reference. Titigan nyo ng maigi, kumbaga. Para at least makakabisado na ng isip nyo, ganun. Bale, madali na lang sa inyo pag in-apply nyo na siya sa papel nyo. Bale, yung gamit ko pala guys na papel, vellum board, yung orange na tatak. Ano lang yun, 25 pesos lang siya sa National. Yun, maganda bumili na kayo maramihan nun para at least may stock kayo kasi minsan nagkakaubos kasi ng stock nun eh. Yan, ni-request lang din kasi ng mga ibang kaguhit natin, mga ibang mga artist din na mag-tutorial ako. Ngayon lang kasi ako nakapag video tutorial kasi dami rin kasing tinatapos na commissions, yung mga nagpapadrawing, gano'n. Kaya hindi makasimula, gano'n. Kaya bali, bago mag-end ng this 2020, at least makagawa ako ng first tutorial ko. Pinilit ko lang, yung mga ibang commissions ko kasi, niline up ko na sila for January, para at least bago matapos yung taon, makagawa na ako ng video tutorial. Sige guys, start na tayo. Bali, pag magsisimula ako mag-skin tone, guys, yung pinaka mababa lang sa na grade yung ginagamit ko muna. Pwede kayo gumamit ng 2H or B na graphite. Yan, graphite pencil. Yan. Saka na tayo, guys, comment below nyo na lang siguro kung anong gusto nyo pang isunod na tutorial. Sa ngayon, lang muna tayo, skin tone. Start na tayo. B2 guys, yung grade ng lapis na to. Try lang natin, first ever pa naman to eh. First time pa lang naman mag-tutorial. Sa una guys, syempre B light lang to. Kailangan tansya-tansya lang din kasi kayo. Huwag kayo agad mag-shortcut sa yung halimbawa, gagamitan nyo 5B or 6B agad. Maganda, magsimula muna kayo sa pinakamababang grade para tansyado nyo yung hindi siya agad makapal tignan. Pag sa graphite kasi guys, tiyagaan to eh, patong-patong talaga to. Hindi siya yung pwedeng isahan lang. Yan, kalimitan guys, gumagamit ako dito ng hatching muna. Pag first layer ng skin tone yung ginagamit ko. Yung ginagawa ko, puro hatching lang muna. Yung hatching guys, method din siya. Parang gagawa ka lang ng parang ganito. Mga linyang sunod-sunod lang. Yan ito guys. Ganyan lang, yan.
Yan. Lahat naman siguro nagagawa na yan. Mga nag-aaral mag-drawing yan. Ganyan. Ganun lang, sunod-sunod lang. Tansya mo lang. Pwedeng makapal, tas bilang ninipis, ganun. May mga ganun, iba-ibang ano. Ganyan lang. Pag graphite matagal talaga, hindi kasi siya tulad ng charcoal. Yung iba brush mo lang. Maganda guys, pag mag-i-skin tone kayo, at least matulis yung lapis nyo. Yung sa inyong pwedeng tulis na. Yung kaya nyo ng anuin. Para at least hindi siya yung pudpud. Yung iba, may nakikita kayo matulis na matulis. Doon kasi sila nasanay. Yung sa akin, kahit saktong tulis lang naman. Pero maganda rin kasi pag matulis para para yung linya nyo manipis lang. Hindi siya makapal. Yan lang. Yan. Depende pa rin, i-check nyo pa rin kung gaano ka. Kasi, syempre pag graphite, puro black and white yung dinodrawing, di ba? Check nyo yung pag-aaralan yung reference nyo. Check nyo yung mga tonal value nya. Yung tonal value, guys, yung parang area na medyo dark, tapos biglang magla-light siya, may light, tapos biglang magda-dark yan. Parang yung dito yan. Medyo dark siya, ginamitan ko siya ng 2B muna, tapos magla-light, yan. Ganun lang guys yung advice ko. Bago kayo gumawa, limbawa, magpo-portrait kayo, tatry nyo na yung realistic, magdodrawing kayo, kahit yung sa mga mag-drawing kayo ng mga anime, di ba? Tayo, kinakabisado natin yung drawing natin na paborito nating character sa anime, di ba? Ayun. Ganun din gawin nyo pag magdodrawing kayo. Maganda kabisado nyo na yung reference na ginagawa nyo. Kahit di nyo naman kabisaduhin ng kabisado, yung pinakakabisado talaga. Kahit yung lang. Para pag dodrawing na kayo, hindi na kayo mahihirapan. Yan, yan lang. Pagka natapos ko na siya, ma-hatching, tatry ko siya pag yung medyo magko-cross hatching naman ako. Yung cross hatching guys, 'di ba gumawa na kayo ng hatching? Diba, nag-hatching tayo dito kanina, 'di ba? Gaganin niyo lang. Parang papatungan niyo siya ng salungat. Parang ganito, guys. Cross hatching yan, 'di ba? Ganyan. Tapos magla-line kayo ng pagganon. Sasalungat kayo sa Pero hindi ganyan kanipis parang ganito lang. Hatching muna. Tapos ganun kayo. Yan. Ganun, cross hatching na. Pag pangalawang patong na yun, ganyan yung gagamitin ko. Yan. Tuloy-tuloy lang. Patong. Hindi kasi siya pwedeng magmamadali kayo sa skin tone. Kailangan trabahuin nyo talaga siya. Huwag kayo magmamadali. Yan. Pag natapos kayo, pag satisfy na kayo dyan, gabrushin nyo lang siya. Kakalat nyo siya. Yan. Yan. Madalas dyan kasi ako nagsisimula pag sa bandang sa eyes, sa mata niya.
Una kong ginagawang pag mag-i-skin tone na ako, sa mata din ako banda nagsisimula. Kahit nakasalamin yung reference ko, ganun. Yan lang. Kahit di madiin yung pagka-brush nyo, guys. Yan. Yan lang. O, diba? Nakikita nyo na ba, guys? Pag hindi pa kayo, halimbawa, hindi pa siya medyo na-meet ng yung first layer nyo, patungan nyo lang. Patong lang ng patong ulit. Yan. Tapos dun naman tayo sa sunod na mata. Ganun lang ulit yung process. B ulit na grade ng graphite pencil. Ganun lang. Yan. Ganun lang ulit. Babalik ka lang sa proseso. Hatching ulit. Yan. Pero maninipis lang. Tsaka pag-aralan nyo rin yung sa tonal value nya. Kailangan control nyo yung yung dark side ng reference no. Yan. Try natin tapusin nyo sa mukha, guys. Yan. Ganun lang, hatching nyo lang muna. Kasi black and white kasi yung ginagawa natin, di ba? Pag graphite. Minsan, guys, pag nagdo-drawing din ako, iniikot-ikot ka kasi siya para makita ko yung iba-ibang side ng niya, ng reference ko. Tulad nito, iniba ko ng imbis na ganito, ginanong ko para at least nakikita ko yung mga iba-ibang side niya. Okay lang yun, guys. Iba-iba naman kasi ng technique. Yung iba kaya mag-drawing ng pag ganito siya. Ako, kaya ko naman mag-drawing kahit ganito eh. Tubi naman. Lilipat na tayo sa tubi. Medyo titingnan natin yung mga dark side na. Comment down below nyo lang, guys, yung gusto nyong maituro ko sa next video natin kung kaya pa. Kasi by next year, pila na naman kasi mga commission arts ko. Nood lang rin kayo, guys, sa iba. Maraming magagaling dyan. At least sinishare ko lang yung experience ko rin para yan. Uy, tapos kakalat nyo ulit ng brush. Yan, ganyan lang. Yung pagkalat, guys, tignan nyo rin yung reference nyo kung tama ba yung nyo. Kasi mamaya pag brush nyo, hindi naman pala siya yan, skin tone. Tapos minsan, kasi yung hindi naman kasi siya white na white yung minsan sa eyes, sa mata niya. Minsan hindi naman puting-puti, diba? Sa reference natin. Gawa nga ng black and white na natin siya. Ngayon, ganun pa rin. B pa rin yung gagamitin natin na grade ng lapis. Titignan mo ngayon yung medyo
May pagka-grade doon sa side ng mata. Lalo na dito. Sa may pinakadulo ng mata yan. Medyo may ani mo siya ng gray yan. Para medyo angat yung mata. Tsaka dito rin. Yan. Yan. Ganun. Tapos hatching lang din yun. Yan. Tapos kakalat mo lang. Yan, diba? Tatry natin gumamit ng 5B para dun sa mga details na medyo dark. Yan, mga line-line lang. Patungan lang natin. Yan. Kailangan guys, pag halimbawa susubok na kayo ng gagawa na kayo ng realistic na drawing, kailangan medyo yung sinasabi ko lagi sa mga nagtatanong sa akin na mga young artist din, kailangan pataasin nyo yung photographic memory nyo. I-practice nyo lang yun guys, para dun sa photographic memory nyo mahasa siya. Yun, drawing lang kayo ng drawing din, mahasa din yan. Or drawing nyo yung mga favorite nyo, anime. Yun muna yung sinasabi ko eh, mag-start muna sila sa favorite anime nila. Bawa, i-drawing nila ng diba, pag nakabisado na nila yung favorite nilang anime, i-drawing nila sa papel ng walang kopyahan. Dun mo mahasa yung photographic memory mo pag nagdo-drawing ka ng walang kopyahan. Halimbawa, dinodrawing mo siya, kabisado mo na. Halimbawa si Naruto, kaya mo na siyang i-drawing ng walang kopyahan. Yung every single details nun ni Naruto, halimbawa, nagawa mo siya walang kopyahan. Yun, medyo okay na yung photographic memory mo nun. Yun yung kailangan sa paggawa ng mga portrait art, mga realistic na drawing. Pag magta-try na kayo mag-drawing ng tao, dapat ganun, para at least hindi na kayo mahirapan. Yun kasi yung tinatanong kasi ng iba, mga nagsisimula pa lang na artist, ano daw dapat nilang gawin, or yun lang lagi sinasabi ko din, asain nila yung photographic memory nila. Ewan ko kung ginagawa ng iba, basta yun lang advice ko sa kanila, para at least pag gagawa na sila ng mga realistic drawing, hindi na sila mahirapan. Kasi magdo-drawing ka, titingin ka sa reference, tapos titingin ka sa papel mo, diba? Kailangan pagtingin mo sa reference, nasa utak mo na siya. Tapos iti-take down mo siya dito sa papel, ganun. Bawa to, tinignan ko yung sa bandang ilong, yung medyo yung mga shadow niya. Tapos titingin ako dito sa papel. Kasi mag-hatching na ako ng ganun. Kasi nasa isip ko na yun eh. Yan. Yan. Yun lang muna yung advice ko sa inyo guys. Pataasin nyo yung photographic memory nyo. Practice lang, ganun. Practice lang kayo. Simula kayo sa mga favorite anime nyo. Drawing nyo lang ng i-drawing. Yan. Sa ilong na tayo guys. Dito sa ilong, madaming dito. Mga tonal value niya.
Kasi kailangan talaga po, sa ilong kasi puro shadow yan eh. Kasi para umangat siya. Kasi hindi siya pwedeng yung straight line lang na ganito. Hindi lang siya pwedeng ganun na line. Hindi siya pwedeng ganun. Kailangan pag sa nose ka na, sa ilong, talagang puro ano yan. Para mapaangat mo talaga siya. Ganun lang. 2B na guys ginamit ko. Kasi medyo ano natin. Pero kaya control mo pa rin dapat. Yung 2B medyo ano lang naman siya. Light. Ganun lang. Pagpatong-patungin nyo lang. Huwag yung agad 5B or 6B yung gagamitin nyo. Kailangan tiyagaan talaga siya. Matagal yung proseso. Ganun. Yan. Hatching lang. Tapos kakalat ko na. Para at least matansya ko rin kung ilang patong pa yung gagawin ko. Yan. Yan. Tapos lilipat naman ako ng ibang side para makita ko. Para iba-iba yung ano mo. Ganun lang. Tsagain nyo lang. Pag brush nyo, ito kasi yung mas ano ko guys eh. Mas preferred ko na brush para recommend ko lang din sa inyo kung beginner ka. Mas maganda kasi siya pag mga makeup brush. Yan. Gamit kayo ng makeup brush, guys. Yung iba pang brush talaga na pero sa akin ever since ginagamit ko talaga makeup brush pag magi-skin tone ako kasi the best siya. Kailangan kasi pag magi-skin tone, soft yung brush mo. Hindi siya yung hard. Para at least pag birinash mo siya, smooth lang siya. Madali siyang makalat. Yan. Tubi ulit. Ganun lang. Lipat tayo na ibang side. Gamit tayong 5B, guys. Pero pag gamit natin ng 5B, medyo yung gagaan lang natin yung kamay natin. Tubi ulit. Ganun lang, tansya-tansyahin nyo lang guys. Hanggang makuha nyo yung tamang ano. Yan, pangalawang patong ko na ng 2B grade. Yan. Nasagaanan nyo lang kamay nyo guys kung sakaling kung beginner kayo. Yun, pag-aralan nyo rin yung sa kamay nyo. Yung tamang gaan, tamang bigat ng kamay. Yan. Kailangan control mo yung kamay mo lagi. Ganun lang, drawing ka lang ng drawing para mahasa na yan. Mahasa na lang yung kamay mo. Yan guys, sana may at least may matutunan kayong mga technique or may na-share ako sa inyong tips. Basta yun, tandaan nyo lang guys yung sinabi ko. Pataasin nyo lang yung photographic memory nyo. Kailangan kasi yun. Lalo na kung beginner kayo tas gusto nyo subukan yung
mga ganito. Yan. Ilang patong lang. So, ganun ulit, brush nyo siya. Ano ko sa inyo guys, gamit kayong makeup brush. The best yun. Ganun din naman yun eh. Pwede naman yun sa art. Sa mga magdodrawing. Ano siya kasi, di ba magi-skin tone ka. Maganda makeup brush. Kasi yung makeup di ba para sa mukha yun, sa balat. Ganun lang din siya. Diba? Para ka lang nagme-makeup ng tao. Tapos kung may mga highlights, gamit kayo ng eraser pen. Or sa akin, ito lang. Minsan nga, Mongol lang ginagamit ko eh. Pudpud na kasi. Bibili pa akong bagay. Minsan ganito lang, highlights nyo lang. Kasi, sa ilong, dyan talaga more on yung highlights. Tsaka yung shadow. Ganyan lang. Sulit-ulitin nyo lang. Yan, para mas mukhang angat siya. Meron ako dito kasing eraser pen. Kaso, pudpud na. Maganda yun guys. Maghanap kayo nun sa National. Yan. Diba guys? Yun lang. Tiyagaan lang talaga sa graphite. Pag graphite pencil yung ginamit mo. Yan. Try natin i-anin sa dark. 5B. Gamit tayo ng 5B. Yan. Yan. Then patungan natin onti ng 6B. 6B grade na lapis yan. Yan. Kailangan mahuli mo talaga yung tamang yung tonal value niya. Yan. Ganun lang. Yan. Sana may mapulot kayo guys na tip magamit nyo pagdodrawing. Ayan. Dito, tapusin natin yung side na to. Ganun lang ulit. Pag B ulit, balik sa B. Tapos hatching lang. I-upload ko rin to guys. Yung full niya, pero naka timelapse na. Tagal kong di naka-upload, busy kasi. Ayan. Tapos, yan, brush ulit. Yan lang. Yun lang guys. Gagawin nyo lang basic na to pag sanay na kayo. Lalo na mataas yung photographic memory nyo. Yun lang yung ko sa inyo guys. Pataasin nyo yung photographic memory nyo. Tapos, bago kayo magsimula, pag-aralan nyo yung reference nyo. Nga pala guys, naka-grid method ako Pag nag-upload, pag yung nakaraan kasi nag-upload na ako sa YouTube. Dito sa YouTube. Gumamit na ako ng grid method para mabilis. Dati freehand ako. Okay lang naman yun. Walang kaso yun guys. Technique yun na ginagamit. Maganda pag-aralan nyo yung freehand tsaka grid method. Para ngayon, pag magpa-practice kayo sa photographic memory nyo, mag-freehand muna kayo. Para makasa talaga yung nyo. Dito muna tayo sa kabilang face niya. Dito medyo dark kasi ito eh. Ngayon hatching lang muna. Hatching.
Yan, nagawa. Manipis lang. 2B na tong gamit ko, guys. Basta nasa sa inyo, tansyahin na lang. Lipat natin. Drawing lang kayo, guys, ng drawing. Mga idol nyo, ganun. Kung halimbawa, kaya nyo nang mag-realistic. Practice kayo, guys. Huwag kayong matakot mag-practice. Tsaka, huwag kayong matakot pag kung beginner ka. Huwag kayong matakot mag-post dun sa groups, sa Guhit Pinas, sa iba-ibang mga art group. Pakita nyo yung gawa nyo. Hayaan nyo yung mga tumatawa sa gawa nyo dun. May iba kasi dun yung mga tinatawanan yung gawa eh. Okay lang yun. Hayaan nyo sila tumawa. I-share nyo. Yung iba dun, pag nakita baka bigyan pa kayo ng mga guide, tips paano ma-improve yung gawa nyo, ganun. Huwag kayong mag-isip ng agad negative na baka mag-comment, tawanan kayo, guys. Nyo lang yan, kalat nyo lang yung ginawa nyong hatching, yung mga lines. Yan. Pag brinash nyo naman na yan, guys, yan, 'di ba? Makakalat siya, hindi na siya mahalata. Yan. Madalas hindi na ako cross hatching pag skin tone. Okay lang hatching na. Yan, post kayo dun sa group. Huwag kayong mahiya pag malaki nyo yung gawa nyo. Hayaan mo yung mga ibang tumawa. Baka mas magaling ka pa dun. Yan, tuloy-tuloy nyo lang, guys. Yan, gumamit na tayo, guys, ng 5B para at least yan, medyo sa dark na kasi. Mamaya papatungan natin ng 6B. Yan, kung sakaling ano niya. Yan, tansya-tansyahin nyo lang din kung saan yung medyo dark, light. Lalo na pag gagamit kayo yung mga matataas na grade, yung mga 5B, 6B, 8B, kailangan hindi muna agad madiin or para bago kung buburahin nyo siya, tansya nyo, hindi siya agad babakat. Yun, guys, yung ko rin sa inyo na papel. Ito yung vellum board. Mas okay siya kaysa sa mga yung canson paper. Mas smooth kasi siya, guys, tsaka makapal. Mas okay siya. Tapos try natin, yan, babrush natin siya. Kalat nyo lang. Kalat lang. Yan. Yan, guys, diba? Parang black and white na siya. Yan. Pag nagbabrush din kayo, guys, huwag kayong magmadali. Kalat nyo lang, yan. Sundan nyo lang din yung ginawa nyo. Yan. Ganong stroke lang, parang nag-hatching lang din or cross-hatching. Yan lang, paulit-ulit lang. Yun, guys, yun sa mga beginner nagtatanong, try nyo yung Naked 5 na makeup brush. Search nyo sa Lazada or Shopee. 70 pesos lang yun.
Yung lagi yung sinasabi ko pag may mga nagtatanong sa akin, ano ba yung magandang brush na gamitin para sa skin tone. Yan, pwede ito sa charcoal powder or sa ano. Yan, sa graphite pencil. Yan. Sa lips. Sa labi na tayo, guys. Pag ano, yan, 2B na tayo diretso. Basta kontrolin nyo pa rin yung tamang ano. Yan, 2B. Unahin nyo yung labi muna. Yan. Yan. Mag-tutorial din ako, guys, pa sa pag ano, paggawa ng labi ng lips. Yan, guys. Dahan-dahan lang din. Saka nyo napatungan ng mga high grade na lapis. Mga 5B. Kunin nyo muna yung tamang ano nya. Forma yan. Saka nyo patungan. Yung sa line nya mahalaga din. Kailangan makuha nyo yun. Ikot natin yan. Ganun lang. Mamaya na natin siya ibabrush. Mamit ako ng 5B dito, guys. Yan. Tapos 6B. Para mas dark siya. Yan. Ganun lang. Patungan natin ng 5B siya. Yun lang, guys. Mag-isang oras na tayo. Yung kung ano, talagang ano, desidido kayong tapusin. Panoorin yan. Makakuha kayo ng mga ano, sa mga beginner dyan. Yan. Skalat nyo lang. Basta, guys, depende yan sa kamay nyo. Gaanan nyo. Mag-practice kayo kung gaano kagaan yung kamay. Kung gaano ka diin. Balik tayo sa 2B. 2B grade. Ibaba naman tayo. Kalat natin. Ayan, ganyan lang, guys. Okay, matakot mag-brush. Kaya maliit lang, paborito ko to, guys, yung maliit na brush para at least control ko yung ano niya. Ayan. Nasa sa inyo naman yun kung sakaling gagamit kayong mas malaki. Meron ako ditong ito, ganitong ganyan siya kalaki. Naked 5 din siya. Kung halimbawa gusto nyo mabilisan, ganun. Yan. Mas malaki yung sakop niya. Magbabrush kayo. Sa akin kasi ito, yan. Basta maghanap din kayo ng ano nyo, discover nyo rin yung sariling ano nyo, kung saan kayo sanay.
i-discover nyo yun. Yan. Comment down nyo below nyo lang guys kung anong gusto nyong sunod i-tutorial natin. Yan. Yan. Minsan pabilog yung stroke. Minsan pag hatching ganyan lang. Minsan ganito. Nasa sa inyo naman yan guys. Yung saktong dark, yung saktong pagka-light niya. Hindi yung i-gray mo lahat. Siyempre, makikita mo naman sa reference nun eh. Lalo na pag maganda yung reference mo. Maganda yung kuha niya. Parang studio type, ganun. Yan. Maganda yung mga lightning. Maganda yung pagkakuha ng sa reference mo yan. Hindi siya yung all gray lahat. Aani mo lang siya. Kailangan alam mo din yung tamang kung saan yung dark area niya. Yan, ganyan lang. Yan. Yan. Yan lang. Node din kayo guys sa ibang tutorial. Kung paano yung maganda na din kayo sa YouTube. Node din. Para at least marami kayong makukuhang dun. Node lang kayo guys. Makukuha nyo rin yan. Tsaka mahalaga yung practice. Practice lang ng practice. Ganun. Sa noon na tayo guys, patapos na. Sa mukha lang muna aniin ko. Di ulit. Yan, ganun lang. Yan, dito sa noo, malapad kasi, di ba? Yan yung pinakamalapad. Tiyagain nyo lang. Kaya talagang control nyo yung kamay nyo. Manipis. Manipis lang. Mahalaga din guys yung brush na ginagamit nyo. Kailangan talaga maganda siya. Makeup brush, mga ganun. Para hindi kayo mahirapan ikalat yung nilagay niyang graphite. Yan. Yan lang guys. Yan. Tapos try natin. Try natin tong malaki. Yan. Yan lang. Kalat nyo lang. Para matansya nyo. Yan. Unang layer. Kalat nyo agad. Sundan nyo guys yung diba yung noo pa-curve siya. I-curve yung ganun. Sundan nyo rin yung niya. Bawa ilong. Ganun. Pisngi. Yung pag-stroke nyo. Kumbaga, para maging realistic siya, kailan isipin nyo talaga mukha yung inaano nyo. Yan, kukurve nyo siyang ganun. Yan. Diba? Sa pangalawang patong nyo, magtutubi na tayo. Yan. Titignan nyo ngayon yung tonal values dun sa piece niya. Kung saan yung dark, kung saan yung light. Patungan na natin.
Yan. Yan guys, tuloy-tuloy lang. Yun dun kasi na magmumukhang realistic yung drawing nyo. Pag talagang makukuha nyo yung tamang shadow tsaka lightning nya sa yung tamang blend ng ilaw. Pag black and white yung ano nyo ginagawa. Yan lang guys. Kilala nyo naman siguro to guys, yung reference ko, diba? Yan. Tagal pa yung season 5 niya sa Netflix eh. Si Professor. Yan. Ulit-ulitin nyo lang guys. Kung di pa kayo na-satisfy dun sa depende sa reference nyo. Basta huwag nyo mamadaliin na gagamit agad kayo ng 6B tsaka 5B. Kailangan patong, ganun lang. Ganun, patong lang, hanggang sa makuha niya yung tamang Tapos brush ulit. Ganun lang, paulit-ulit lang. Baka kasi iniisip ng iba yung mga beginner, isang ganun lang siya, gumamit agad ako ng 5B tapos na, lipat na naman sa iba. Hindi, kailangan guys ulit-ulitin nyo lang, tapos brush na naman, tiyagain nyo lang. Yan, tapos tingnan natin yung 5B. Yan, ito pinakalas na patong to, 5B na kasi. Yan, kontrolin nyo lang din. Huwag yung masyadong madiin. Yung pinaka light na lang ng kamay nyo. Yan, ganyan lang. Yan, tapos babrush nyo na. Ako sa inyo recommend yung makeup brush talaga. Yan, naked 5. Meron iba, naked 3. Para-paras lang yan. Ganun lang. Yan nyo. Search nyo sa Lazada. Yun talaga, para sa akin mas recommend ko sa inyo yung lagay tayo ng mga yung ng buhok. Mga tikwas-tikwas. Para mukhang realistic talaga. Yun lang guys, ulit-ulitin nyo lang ang process. Huwag rin kayo matakot gumamit ng dark na mga 6B, 8B, ganun. Kung talagang kailangan, yun yung gamitin nyo. Yan. Yan lang. Ulit-ulitin nyo lang. Dito, lalagay tayo. May nunal kasi siya dito. Yan, ganyan lang. Ulit-ulitin nyo lang. Basta yung sinabi ko, practicein nyo lang para mahasa yung photographic memory nyo. Pag medyo mataas na yung photographic memory nyo guys, mabibasic nyo lang yung mga pag magre-realistic kayo, mabibasic nyo na lang yan. Kasi pagka nyo, nasa isip nyo na agad eh. Yan guys. Maganda rin guys, manood din kayo ng yan, tulad nito, real time drawing, tas may tutorial pa.
para at least makikita nyo talaga paano nila ginagawa, kaysa dun sa mga mga time lapse drawing. May mabilis kasi yun hindi nyo masusundan yung ginagawa. Maganda yung invento. Kahit matagal siya, kung talagang desidido kayong matuto, papanoorin nyo talaga. Yan, di ba? Natapos natin agad. Yan, 1 hour siya, mukha pa lang yan. Naka 1 hour na, di ba? Yan. Lagyan natin, gamit tayong 5B. Lagyan natin ng mga pilikmata. May mga pilikmata kasi yan eh. Kailangan pag yung mga small details nyo guys, kailangan matulis talaga yung nyo, lapis nyo, tasahan nyo. Yung sa mga beginners pala guys, pag magtatasa kayo ng yung mga graphite pencils nyo, gamit kayo ng cutter. Huwag na kayo gumamit ng pantasa. Yun yung nyo, para control nyo yung sa pagpantasa kasi may tendency na puputol, yung lapis. Maganda cutter, kahit yung mga ganito lang kalit, yan, ganyan, para kung magtatasa kayo matulis talaga siya tsaka matibay. Yan guys, thank you for watching. Sana may natutunan dito sa video natin. Thank you sa mga tumapos ng videos, at siguro may natutunan naman kayo. Yan lang, comment below nyo lang guys yung gusto nyong natin tutorial sa next video natin. Thank you guys. Yan.